patrol base ng 51st Infantry Battalion kung saan itong sundalo ang kanilang pinatay. Si Abdullah naglatag ng mga bagay na pwede nilang gawin para maging epektibo ang atake nila sa Marawi. Lahat ng kanyang nabanggit ay para makapanakit ng mga sibilyan. Sa video, pinag-uusapan pa lang kung ilang tauhan ang kailangan nila para magawa ang pag-atake at kung saan sila unang lulusob. Hindi tiyak kung anong petsa nila ito pinag-usapan, pero sinusulat nila ang plano sa likod ng isang kalendaryo at ang mata ay 2017. Malinaw na layon ng grupong malapit at manapot. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nailatag ng video na ito ang pangunahing layunin ng ISIS sa Pilipinas na gawing teritoryo ang Marawi at Lanao del Sur. It proves that these people were planning to take over the Marawi city and raise the flag at the capital, provincial capital. Para sabihin nila ito na yung aming dice or the part of the caliphate na yan with Mr. Apilon as the emir. Hanggang kanina, 38 sundalo na ang namamatay sa planadong atake ng Maute Group. 186 na sundalo naman ang sugatan. Kahapon at noong makalawa, 2 sundalo ang binaril habang nasa loob mismo ng 103rd Brigade. Ibig sabihin, abot pa rin ng mga sniper ng terorista ang mga sundalo sa loob ng kampo. I'm sure you are all a witness of what transpired during the early days of your stay here. We have not yet actually secured the controlled area. The controlled area we are talking about is before the bridge. So what we are staying right now and the environ. So that is what controlled area. However, there are still houses, areas, even hospitals which are not yet cleared. Pero sa kabila ng lahat, ayon sa armed forces, kontrolado nila ang sitwasyon sa Marawi City. At hindi man sila simula ng gulo, bumigyan sa pamahalaan na silang magtatapos sa digmaang ito. Shana Zambrano, ABS-CBN News, Marawi City. Hintay na lang po ngayon mula sa FBI o sa Federal Bureau of Investigation ng Amerika ang resulta ng DNA test para makumpirma kung yung nakuha pong labi ay yung sa pinakamatataas na leader ng Maute ISIS na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Nakapanayam ni Marisol Abduraman, ang leader ng grupong nakasukol sina Hapilon at Maute. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, aminado nga ang isang ranger company at iba pang grupo actually na nagsagawa ng ikangay kanilang final assault doon sa building kung saan nakita nga ang 2 armadong lalaki at kung kinukumpirma ito ng mga hostage na lumabas. Pero at that time, wala pa sila actually ka-idea sabi na kung sino talaga ang nagbuo. Ayon sa nila, hindi naging madali ang operasyon at saka lamang daw nila na-realize na finally kung sino talaga na rin number 1. Yung talaga na-recover na nila ang bagay umaga na nga matapos ng mga sukoy itong si Silon at saka si Omar ng Mabaw. Kuha ito ilang oras bago tuluyang mapatay at sa kamay ng gobyerno ang leader ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Hapilon at leader ng Maute Group na si Omar Maute ng Yunes sa main battle area sa sentro ng Marawi. Sa video, makikita ang pagmaniobra ng tropa ng gobyerno sa lugar kung saan kumpirmadong nagtatago ang ilang armadong lalaki.
Binibira ng tangke ang lugar habang pinapalibutan ito ng mga sundalo. Ayon sa team leader ng Scout Radio Company na nag-ooperate sa sektor na yun, hindi nila alam kung sino-sino ang nasa loob ng bahay na ito. Ang impormasyon nila, may mga armadong lalaki at ilang hostages sa loob. Pumasok na rin yung ibang uniform, kasama natin yung mga taga-LRC, may staff na, tapos yung opco natin mga companies mo, kasama na rin dyan sa block namin. Which is na-constrict na rin sila sa maliit na, na area. 11:30 ng gabi ng linggo, may babaeng hostage na nakalabas na nagkumpirma sa kanila ng impormasyon. Kaya halos hindi na raw sila kumukurap magdamag at mag-abang. Bandang 1:00 ng madaling araw, may nadetect silang mga heat signature gamit ang mga sopistikadong kagamitan. Ibig sabihin, may mga tao sa loob. Maya-maya, isang aso ang lumabas. Sa tingin ng mga sundalo, taktika ito ng mga terorista para malaman kung may nakaabang na sundalo. Pero di pinaputukan ng mga sundalo ang aso. Bumalik yung aso ron. Happy ka lang? Meron, may yung pagtawid, yun, di nakatawid mo, nabugahan ka agad na tinamaan. Oo, tinamaan siya. Kung ano natin sa right, sa harapan siya mismo yun, sa harapan sa kalsada. Kaya sa pag-aakala ko ng sundalo sa paligid, may lumabas ng bahay at tumawid sa kalsada na lalaki pasado 2:00 ng madaling araw. Hanggang may sumunod pa, dito na raw sila binira ng tropa. Sabi na ito ka, meron, may ano na rin. Yung pagtawid, yun, di nakatawid mo, nabugahan ka agad na tinamaan. Oo, tinamaan siya. Kung ano natin sa right, sa harapan siya mismo yun, sa harapan sa kalsada. Ayan ng mga sundalo, may 2 patay na lalaki na pilit pigilan ng mga terorista. Pero di nila nadala dahil di tumigil ang mga sundalo sa pagbaril. Nanatili ang 2 patay sa kalsada. Maging ang mga sundalo, di raw agad nakuha ito dahil nakabantay ang mga sniper ng terorista. Hanggang sa makita nilang sunod-sunod na naglalabasan ang mga hostage mula sa nasabing gusali. Kukunin namin yun! Diyan ka lang! Kukunin ka lang! Kukunin namin yun! Pasado 6:00 ng umaga na nakuha ang 2 bangkay. Wala raw silang kamalay-malay kung sino ang kanilang napatay. Hanggang tawagan daw siya at sabihang sina Isnilon Hapilon at Omar Maute ang nadali ng tropa. Mabali, sir. Samantala, hinihintay na lamang ng militar ang resulta ng isinasagawang DNA testing ng Federal Bureau of Investigation para makumpirma kung sina Hapilon at Maute ang napaslang sa nasabing enkwentro. Ayon sa militar, bukod sa ang FBI ang may kakayahan para makumpirma ang mga DNA, sa Amerika rin nanggagaling ang pabuya sa pagkakahuli sa dalawa. Itong company commander, talagang aim lang nila that day, matapos lamang ang kanilang block ng sabay na itulad ng ibang unit, para marating na rin nila ang